merong isang content creator na pinusuan ko at in-stitch ko yung kanyang content asking if okay pa ba? Okay ba na maging Duterte country ulit? Duterte ang mamuno sa bayan. And I answered in a video, yes na yes. And marami rin tayong mga kapatid na nagsabi na isa na ito, si Sir, sa kanya, why not? At peace kami ng family ko sa leadership niya. Same here. Talagang yung peace and security ay naramdam namin sa kanya. Kaya nga ulit-ulitin ko, merong nagsasabi sa akin, dati, wala ka naman pakinabang kay Duterte. Bakit ba support ka ng support sa kanya? Gusto mo bang kampi ka ng kampi, vlog ka ng vlog about him, and kikita ka pa sa ganon? Kikita ka ba sa ganon? Mas kikita ka sa kung ibang politician ang susuportahan, yung mga nagbabayad. Ngayon, ang sabi ko, bagamat isa akong content creator and gusto kong kumita, and supporting Pangulong Duterte also helped me in a way kasi merong mga ibang kababayan tayo na hindi man nila gusto ako bilang isang content creator, but they follow me pangilan-ngilan because they know na we support Pangulong Duterte. Bagamat ganun I just really want a peaceful country. Ang pakinabang kasi hindi lang naman yung bayaran kayo eh. O ang pakinabang lang naman ay hindi yung sumikat ka. Ang pakinabang is safe yung komunidad mo. Meron kang pakiramdam na meron kang matatakbuhan sa gobyerno. Hindi yung naabuso ka sa labas, tapos pagtakbo mo sa gobyerno, wala pa rin papansin sa'yo. Duterte provided us with dignity. Yun yung lagi kong sinasabi, pati sa mga kababayan nating OFW. And para sa akin, hindi man direkta, yung nakikita kong yung mga kababayan nating OFW, may dignidad. Dignidad ko rin yun, kasi Pilipino ako eh. So, bagamat ganon, masaya ako na napakarami nating kababayan, halos lahat talagang very supportive pa rin of Pangulong Duterte. No? Marami rin, may ilan-ilan na nag-mention na no, na ayaw nila si Pangulong Duterte. And bagamat ayoko namang I should respect yung political opinion ng iba. No? Na ayaw nila, it's their preference, it's their choice. Without harm to them naman, no? Yung mga personal kong nakita o nakilala na ayaw kay Duterte, dalawa lang. It's either addict na kriminal or mga taong may utak, intellectuals or professionals, tapos wala silang linya kay Duterte. Yung when I say linya, hindi makakatulong yung leadership ni Pangulong Duterte siya pagpapa-appoint nila sa matataas na posisyon o sa promotion nila or yung katamaran nila medyo kumikilos sila nung si Duterte ang namumuno. Ganon yung nakita ko. Or mga negosyanteng medyo humihigpit yung sitwasyon nila sa pagnenegosyo na nararamdaman nila. So, dalawang uri lang. Kasi kung yung mga negosyante yan, may linya kay Duterte at napapaboran sila, bagamat maghigpit, kung sila ay napapaboran, malamang gusto nila. So, dalawang klase lang. Kriminal at yung walang direct line o walang pakinabang sa kanilang business or profession sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Because ang tunay na nag-embed sa atin ng yung koneksyonan, yung parang isang malaking network, yung parang isang malaking fraternity, parang kailangan under kanila. Ang talagang nagbaon sa atin sa ganyang sistema are the liberals. Sino mang may paniniwalang liberal, sino mang mga kasapi ng Liberal Party o yung mga naniniwala sa kanila. Because that is where they get their advantage. Yung mga activists, meron silang group. Marami kasing groups yan na nagiging kapakipakinabang sa'yo. Nakakapag-lobby ka, na-appoint ka siguro o napapasok ka pag member ka ng inner circle, yung ganong klaseng sistema. No? Sila talaga yan. But anyway, opinion lang yon. Wala naman tayong offense dun sa mga yon. Dun sila nakikinabang, dun sila masaya. We respect that. But anyway, once again, Duterte ako.